ang 12 aktibong pulis idinadawit ho sa mga nawawalang sabongero. Mar Gabriel, detalye. Mar? Yes, Nelson, sinampahan na nga ng kasong administratibo ng Inspection, Monitoring and Investigation Service ng NAPOLCOM ang 12 aktibong pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Director Edman Pares, nakitaan nila ng probable cause ang reklamong inihain ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy at pamilya ng 18 biktima. Kasama sa kinasuhan si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. na naharap sa grave misconduct, neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. 6 na counts ng grave misconduct at 1 conduct unbecoming of a police officer ang sinampa laban sa 11 mga pulis sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. Ayon sa NAPOLCOM, kung mapapatunayang sangkot sa krimen ang mga pulis, ay maaari silang patawan ng maximum penalty na dismissal o tuluyang pagkakaalis sa serbisyo. Kahapon, kasama sa laman ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtiyak na pananagutin sa batas ang lahat ng sangkot sa karumal-dumal na krimen. Dahil dito, muling tiniyak ni NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan na wala silang sisinuhin sa kanilang investigasyon. Pipilitin din daw nila na maresolba ang kasong administratibo sa loob ng target nila na 60 araw mula noong inihain ng reklamo noong July 14. Jen, Nelson? Mar, totoo ba yan? Meron daw bagong lalabas ngayon na magko-corroborate sa ibinulgar ni Patidongan? Jen, yun ang sinasabi noon ni NAPOLCOM Vice Chair, no, ni si Atty. Calinisan. Pero kanina, nung tinanong natin kung kasama ba sa yung affidavit nung bagong witness sa mga isinampa nilang ebidensya, hindi pa raw kasama. Pero nananatiling bukas yung investigasyon nila kung tutuloy yung iba pang mga witness na mag-corroborate sa statement ni alias Totoy, handa silang i-file o gamitin na supplemental affidavit yung pahayag itong mga makukuha, mga lulutang na mga bagong witness dito sa kaso. Yes. So hindi pa sure, hindi pa sigurado yung lalabas na bagong testigo? Yes, Jen. Sa ngayon, wala pang katiyakan dahil nagparamdam lang ito sa NAPOLCOM nung kainitan itong investigasyon sa kaso. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman natatanggap ng NAPOLCOM yung affidavit nitong sinasabing bagong witness dito sa kaso. Pero ang kinakasuhan ngayon parang puro pulis, ano? Meron na ba nakasuhan na, na mga private individual gaya ng mga tinuturo nitong si Patidongan? Well, Jen, kasi itong kaso sa NAPOLCOM, talagang mga pulis lang ito dahil administrative case ito. Ito mga 12 aktibong pulis. Actually, maraming pulis yung binanggit ni Patidongan. Yung iba sa kanila, mga na-dismiss na sa iba't ibang mga kaso. Kaya itong na-identify na 12, ito yung mga naiiwan na mga aktibo pa sa serbisyo. Yung doon naman sa iba pang mga ibang suspect na binabanggit dito sa kaso, nasa Department of Justice naman yan. Yan naman para doon sa investigasyon sa kasong kriminal na isasampa sa korte nitong DOJ. Pero si Patidongan ba na kaninong pagkukupkop? Sa NBI ba o sa PNP? Well, nasa custody siya ngayon, nasa pangangalaga ng Philippine National Police, itong si Patidongan. Dahil bago pa daw lumutang ito sa media, nung magsalita siya, nauna na siyang nakikipagtulungan sa CIDG at silang araw yung kumuha ng mga statement dito kay Julie Patidongan at tuloy-tuloy yung pangangalap nila ng mga ebidensya na susuporta din sa kanya mga binitawan na mga pahayag. Pero totoo ba, di ba, nung isang linggo na, nung ako'y umalis ng maaga, sinasabi ni Anthony Padulyon, ating Prosecutor General, na hanggang ngayon, wala pang sworn affidavit itong si Patidongan, Mar. Sa DOJ. Sa DOJ. Yan ang hindi natin alam kung sa parte ng DOJ. Pero sa parte ng NAPOLCOM, yung admin case, nagpunta siya 14, nagbigay ng sworn statement, kaya nga na-file itong admin case laban sa mga pulis. Pagdating naman sa Department of Justice, hindi natin masiguro kung nagbigay o hindi ng kopya ng kanya affidavit itong si Julie Patidongan. Dahil sa ngayon, alam ko na sa preliminary investigation yung kaso dyan,
At kaya nga tuloy-tuloy yung pagkalap nila ng mga ebidensya sa Taal, no? Yung paghahanap dun sa possibly na labi nitong mga sinasabing sabungero na doon daw itinapon yung bangkay para makadagdag dun sa tibay ng mga ebidensya at may tugma doon sa pahayag nitong ni Patidongan. Pagka may pagkakataon nga, Mar, may tanong natin sa PNP, bakit hindi nagbibigay ng sworn affidavit itong si Patidongan sa part ng DOJ? Ano, ha? Mar, salamat ng marami at magandang hapon sa ating mga kaibigan dyan sa PNP Press Corps.